Melvin Matibag. Welcome back to Storycon, Director Matibag. Magandang hapon po, Ronald, Ma'am Rona and Abby. Sa lahat po ng tumatakilig sa iyong programa, isang magandang hapon po. Welcome back, Hi, Director. Director. Hindi ka namin makita. Yes po. Naka-phoner lang siya. Naka-phone patch po. Opo. Director Matibag, this is Reg. We called you back to the show because you held a press conference earlier today saying that there was a retired general that recruited 103. Was it 103 individuals? Kasama na doon yung 18 alleged Marines and that this retired general recruited them to be part of Zaldico's security. Could you give us more details on that? Yeah, just to be clear, siya yung retired general po, we were able to pinpoint na siya yung in charge na nag-recruit ng security for the group of Zaldico, o former congressman Zaldico. Siya po yung in charge. So, siya po yung may kilala doon sa 103 na yon na allegedly mga ex-marines, ex-military, meron nasa active duty na police at meron pong mga private citizens lang po. Going abroad? Don't let hidden fees ruin the vibe. Enjoy 0% foreign transaction fees on your Merrybank card in-store transactions. Private citizens lang po. What is Si the... retired general po, empleyado din siya ni, Opo. kasi retired na naman eh. Naging empleyado din siya ni Zaldico. Is he the head of security or what? Sa verification po namin, he is employed by the company of, one of the companies of former Congressman Zaldico. So he For himself... security, no? Parang yung bodyguard na yan, ano? Ganon Opo, yan. yung pong private security po ni Zaldico, those people who are working for Zaldico. And why is that noteworthy, Director Matibag? Oh, wala namang illegal doon, di ba, Director? Wala naman po, pero ibig sabihin, it will give us a lead kung sino rin yung mga nakausap at nakakausap. Although we have information na when Zaldico left the country, may mga bilan sa kanya. Yung po yung isang angulo tinitingnan namin, may mga bilan to take care of that 103. At lumalabas po, mukha yatang nagkaroon ng problema kung bakit parang naging nagkagulo-gulo po yung 103 na to. Sorry, sino nagbilin kay Zaldico to take care of the 103? Si Zaldico po, nagbilin dun sa 103 na security personnel kasi supposed to be, yung contract po ng 103 na yan, dapat 2 years. So, binili na si General na take care of these people, magpabayaan, yung bago siya umalis at mukhang hindi po yata yun yung nangyari kaya nagkaroon ng ganito. So, linawin ko lang, Director. Itong mga security na ito ay walang relasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Lahat ito ay nakisaldi ko lang. Yung ba ang ibig niyo sabihin? Lumalabas po yung employment niya ay dumaan doon sa retired general at pumasok po sa mga kumpanya ni former Congressman Zaldico. At sila po yung nagdi-deploy kung kanino po dadalhin yung security. So Zaldico had... Director, yung general, is he a 4-star general? Kasi yun ang speculation ngayon eh. 4-star general daw yan. Retired general po siya from Philippine Army. Army. Okay. Yeah, 4-star Director, ba? bakit hindi pwedeng banggitin yung kanyang pangalan? Wala naman siyang ginawa na illegal pa. Well, hindi pa po namin nakukumpleto yung aming pag-profile sa kanya at pagkuha ng profile. And we are planning to subpoena rin po siya. So siguro po after namin masubpoena at magkaroon ng total investigation po at questioning, saka po siguro namin pwedeng banggitin po. So Na-involve na ba siya sa recent mass actions? Kasi may speculation ako sino yan eh. Na-involve Hello ba po? po siya sa mga recent anti-government actions? Yun po yung mga tinitinan pa nga po namin, kaya hindi po namin pinapangalanan po. Okay. So what you're saying is these 103 individuals, kasama na yung 18 alleged Marines, were under the employee of Zaldico. Therefore, he was the one behind them. Pakiulit po. So you're saying all 103 individuals, sir, were employed by Zaldico, kasama na doon yung 18 alleged Marines? Tama po. Yung pong 103, yung po yung total
na kinumpirma naman po sa Facebook post ni Atty. Balicod na 103 yan. At kasama po din yung 18 na allegedly Marines lahat na hindi naman po validated na namin na hindi naman po Marines lahat. When you say that you were going to subpoena them, that is for which investigation? Is it to find out the whereabouts of Zaldico, or is it to confirm the story that the 18 Marines gave? Well, ganito po, yung pong pag-subpoena namin sa mga yan, sa Marines, is based on the deputization of the Office of the Ombudsman for the NBI to investigate po yung pinasa po na joint affidavit ni Atty. Balicod sa Ombudsman po. So, kumusta naman yung investigation yon? Kasi si Ombudsman, early on, sabi niya, parang hindi ka panipaniwala eh. Kumusta yung investigation naman ninyo? Well, umuusad na po yan. Meron na nga po kaming mga nakausap nung Biyernes po, kasama nun sa isa sa mga sinumpuina namin nung Biyernes, nag-appear na po ang initial findings na nga po namin dyan. Doon sa 18, yung 8 ron, hindi naman po naka-assign kay Saldico. Doon po sa natawag namin, pinadmit niya na sa akin naka-assign yung 8 na yan. Yan po yung isa. Pangalawa po, we issued subpoena ducis tecum sa air taxi kung saan sinasabi ni Sergeant Tube na merong magkasama si Sergeant Tube at si Saldico na nagpunta silang Ilocos, naghatid ng pera sa bahay ng ating presidente doon sa Ilocos. Kung nag-issue na po ng certification ang air taxi na sa flight lag po nila mula 2023 hanggang 2025 ay never pong magkasama na lumipad si Sergeant Tube at si former Congressman Saldico. Yun po yung isa na naging findings namin. Meron pa po kami yes po. What about yung mga delivery ng cash? Kasi sobrang laki nung mga binabanggit nilang amounts eh. Meron na bang any progress on that one? Yung mga nasa maleta, nasa bag, nasa whatever. Well, we have informations also na yung mga pictures at nagtataka rin nga kami, may mga pictures ng maleta pero yung personalities na binanggit never naman lumabas doon sa litrato. Yung mga nakikita pong pictures, mga maleta na ganyan. So, yun po yung tinitingnan. Let me be clear po, ganito po yung ginagawa ng NBI ngayon. Kasi marami nagsasabi ba't ang iniimbestigahan yung 18? Hindi po namin iniimbestigahan yung 18. Ang iniimbestigahan po namin ay yung kabuuan ng istoryang inilabas nila. Ganito po yan. Halimbawa po si Boss Ronald, si Sec Ronald, nagreklamo sa pulis. Di mo ba, pag nagreklamo siya, ang unang ginagawa ng pulis, tinatanong siya, tinukuhaan siya ng statement. Tinitingnan yung mga sinabi niya at pag nakitang parang may katotohanan to yung inireklamo niya yung sunod na tinatawag. Ganun po yung procedure na ginagawa namin dyan. Hindi po yung sinasabi na ginigipit namin yung mga Marines. Yung pong sinabi ko rin na anggulo na maaring biktima sila ng pagiging mahirap nila under duress yung kanilang statement. Pag sinabi naman pong under duress, hindi lang naman po tinakot eh. Kung may monetary consideration, appreciated yung concept mo. So, sir, kaya kung po nililayout yung sinabing may binilin, ang lead nga po namin, merong binilin na alagaan yung 103 na to, kaso mukhang hindi na ibigay yung supposed to be na mabibigay sa kanila. Ang sinasabi mo, Kaya Director, po, parang disgruntled sila dahil hindi sila naalagaan. Yun yung direksyon. Kasama na po yan. Kasama na po yan at amin po tinignan yung kanilang mga lugar, yung tinitira, nakita po namin yung katatayuan ng buhay nila. Sa ngayon you po. said hindi nabigay yung dapat ibigay. What was it supposed to be? Ano yung dapat ibigay, sir? Allowance. Meron pong promise na kahit na wala na si Saldico, yung dapat na sweldo nila buwan-buwan ay nabibigay at kung ano yung mga dapat pang mga babigay sa kanila. So ibig sabihin, nawalan po ng hanap buhay itong mga to, nawalan ng pera. What is noticeably na-notice po namin dito, kung makita nyo po yung joint affidavit, may mga pinangalanan silang kasama nilang security personnel. And when we check it, active duty pa po itong mga to. So ibig sabihin, itong mga to, may mga trabaho pa. Maayos pa yung mga buhay nila dahil sumisweldo ng maayos pa rin doon sa kanilang trabaho. Ito po yung mga hindi sumama doon sa 18 kasi ganito po yan eh. Yung 103, kinausap yan, 38 yung pumayag. Yan po yung isang validation namin dyan. Doon sa 38, 18 yung lumabas. Kaya nga sabi ko, mukhang may lalabas pa yata na 20 or so, ganyan. Kaya nga po mayroon pa naging schedule ulit yan kahapon sa Club Filipino eh. Ang monitoring po namin sa Open Intel report sa amin, supposed to be may lalabas ng kahapon
nagbago na lang, naging political rally na lang po yung kahapon. Bago na lang, naging political rally na lang po yung kahapon. So kung may 18 na lumantad, meron 20 na posible Na dapat, na na lumantad. posible pa dapat. So meron ka pang Opo. mga 65 na ano Na nang status hindi po nun? sumama. Oh, ano nga? Anong status Hindi po nun? sumama yun. Yes, yes. May Anong, mga nakakausap na po kami ron, willing to give statements din po. Yung iba po, natatakot, gusto na lang umuwi ng probinsya. Yun naman pong dapat nalalabas, natakot na rin. Ito po yung napaka-coincidental na makita nyo eh. Nagsasalita sila, willing kaming humarap, lahat ng investigasyon. Handa kaming lumaban, ganyan. Pero nung nilabas namin yung subpoena, sumabay din bigla na natatakot daw sa buhay nila, nawala bigla lahat. Maalala nyo po, may event pa dapat sila, yung UPI, may award. Oo. Nawala na po sila ron. Oo. Sir- Kahapon, nawala na po sila. Ngayon po, 1-year anniversary ng pagpunta sa Hague, wala na rin po activity. Oo. Sir, let me just clarify one thing. So is it your assumption at this point that this affidavit, that these testimonies were given under duress? Yan po yung term nyo, under duress. And if so, ang balak nyo po ba ay humingi ng affidavit, yung sabi ni Ombudsman Remulla that you might ask each one of them to give their own affidavits, hindi yung 18 in one? Yung po yung direksyon kasi napakahirap naman po, 18, ang affidavit po ang salaysay, that is your personal recollection of your participation of what you did doon sa mga pangyayari. Hindi naman po pwedeng sabay-sabay kayo gumawa niyan o sama-sama. Mas maganda talaga po na isa-isa. Yun po nga yung dahilan din kung ba't pinatawag namin yung notary public. Because in my 29 years of practice as a lawyer, first time kong naka-encounter ng joint affidavit na may inakusahan, pero 18 po magkakasama. Normally, kung joint affidavit, 2 tao yan, ganyan po. Pero yung 18 na napakabigat ng mga akusasyon, sama-sama kayo, hindi po yata maganda na tingnan dahil pag ipinisent mo rin yan sa korte, medyo magkakaroon din po ng katanungan. Tatanungin din pong isa-isa yung 18, ano bang participation mo rito? Ano bang ginawa mo? Ikaw ba nagbuhat ng maleta? Saan mo ba ito dinala? Ganun po yung pangyayari. And out of the 18, sir, you said 8 doon, 8 of them were not even assigned to Zaldico. Tama? Tama po. Yung po, sigurado Saan na po po, tayo dyan. saan po Meron sila tayong naka-assign? positive. May inassignan pong tao na PR man po na ginagamit po ni former Congressman Saldico. Ah, At so- I'm sorry, wag niyo na po munang tanungin yung pangalan at hindi ko rin po sasabihin for safety reason po ng tao. Parang alam na namin, sir. Joke lang. Pero hindi assigned directly kay Zaldico, pero assigned sa PR guy niya. Tama? Opo, tama po. Opo. Director, may mga claims kasi Opo. itong mga alleged ex-Marines na kaya hindi sila lumalantad ay may death threat sa kanila. Na-check nyo na ba kung may basihan itong mga death threat sa kanila? Well, unang-una po, ako ang sasabihin ko nga, napakabigat ng aligasyon na ginawa mo at malalaking tao yung nagbigay ka aligasyon. Siguro naman bago ko humarap dyan, ipinagdasal mo na yan, kinonsulta mo pamilya mo, nag-reflect ka talaga, tinanong mo yung mga kaibigan, abogado mo, na kung ano bang mangyayari sa akin. Ibig sabihin, nakahanda ka sa ano bang mangyayari. Yun yung sinasabi ko. At lagi naman nila sinasabi, nakahanda kaming humarap kahit anong investigasyon. Ganito po yan. Dinala nila sa ombudsman. Ibig sabihin, naniniwala sila rin sa ombudsman na dapat kayo mag-imbestiga. Baka po nakalimutan ni Atty. Baligod na ang ombudsman have the authority to deputize any agency para tulungan sila sa investigasyon. Ito na nga po ngayon, binigay sa NBI. At gusto namin mag-imbestiga. Nagpadala kami ng legitimate na mga subpoena. Bakit biglang sasabihin may tumatakot sa buhay? Kaya nga ang habon ko po, we are capable of protecting them. Kung gusto nila kami magpuproteksyon sa kanila, we can even provide safe houses. At kung may mangyari sa kanila sa panahon na kami ang nagpuproteksyon sa kanila, kami po ay personal na mananagot dyan. Mahirap naman po kasi yung parang maglalabas ka ng aligasyon, tapos sasabihin mo, wala kang pinagtitiwalaan na ahensya ng gobyerno. Gulo po ang hinahanap natin kapag ganun po. Pero kung sakali, willing kayong bigyan ng security itong mga taong ito? Willing po. We are very much willing to do that. At